So, ano nga bang naging dahilan? So, meron pa palang napakahalaga na problema kung ba't di siya umaandar mga kayabe. So, ikukwento ko sa inyo para meron din po kayong idea. Welcome back sa ating channel mga kayabe. For tonight's vlog, nandito tayo sa isang lugar sa Besihan, no? So meron silang unit na hindi mapandar, no? Balitanggap to ng isang kaibigan natin. Hindi nga daw nila napandar yung product. So ang issue, hindi nila nang may-ari yung unit sa shop nila. Ang problema daw, sabi ng may-ari, namamalya, hard start. So ngayon, ang ginawa nila dininis yung injector. So, upon pulling the injector, sumama yung mga nozzle tube or yung nozzle sleeve. So, yun, bali ang ginawa na naman nila sa may-ari na iangat na lang yung cylinder head para matanggal yung mga nozzle tube para ma-install. Dahil sumama nga, dahil yung siguro yung unang gumawa, linagyan lang ng dikit. Mga bago yung mga nozzle tube, no? So, hindi na nila pinalitan. So, in-install lang na maayos kasi hindi nga linagyan lang yung sa may tip ng beta gray at saka sa taas beta gray technology naman. So mali yung install, no? So yun, bali ngayon nakompleto nila, nakakabit ng maayos si nozzle tube, nakikabit lahat ng mga timings, tama naman. So ayaw daw umandar. So nandito tayo para bali i-check ko yung unit ngayon kung ano yung naging mali o kung may mali ba o may kulang ba. So stay tuned mga kayabe at i-troubleshoot natin to at dyan lang kayo. A few moments later. So ayan mga kayabe, no. So ginawa ko, linagay ko sa TDC ang piston number 1 at saka piston number 4. So kailangan dapat ang camshaft ay naka-timing. So yan, hindi na masyado makita, no, yung pinaka-timing sa baba. So basta naka 0 degrees yan mga kayabe. So ngayon titignan natin yung timing ng camshaft kung ito ba ay nakatutok. So medyo lubog siya, oh. Medyo late siya na isang ipin, hindi siya naka-level talaga. So ito yung pwedeng naging dahilan bakit di umandar. So ang gagawin natin na ito mga kayabe, baklasin si rocker arm, baklas si camshaft. So i-retune natin o i-retime natin. So stay tuned pa rin mga kayabe. A few moments later. So ayan mga kayabe, nabaklas na natin yung rocker arm. So dito kasi mayroon kasing valve extension. So di natin basta-basta masisilip yung yung level ng timing ng cam gear niya, no. So kung nakikita nyo sana, mali ang layo po talaga. Medyo lubog po talaga siya sa edge ng natin, cylinder head. So kaya mali rin yung reading na ibabato ng cam sensor sa ECU, kaya hindi umaandar. So yun yung una nating suspetya. So suspetya muna tayo dahil troubleshooting naman to. So ngayon bubunutin natin tong mga cap nya, no, tapos i-retime natin ng tama. So ito inipit ko na ng vice grip para makita kung tama ba yung pag-timing nila dito sa scissor gear na to. Kasi pumipitik talaga to. Kasi sabi naman nila naka-timing. So tignan natin, babaklasin natin to ngayon. Nabunot na natin yung camshaft. So titignan natin ngayon yung cam gear timing. So ito, isa na to sa mga blinag natin na may natulungan tayo, no, through video call. So ngayon nandito tayo tayo nag-actual ngayon, tayo nag-trouble. So yan. So itong teka lang, patong ko lang ha. Harap mag-trouble na mag-isa So ito yung sinasabi ko na sa cam gear niya na timing na dalawang tuldok o dalawang butas. So dapat dito ang timing ng scissor gear para yun yung i-level natin sa edge ng cylinder head. So titignan natin ha kung nakagitna siya. So ito yung gitna niya. Ito dapat yung timing ng scissor gear gumitna. So ayun, tama naman po. So tingnan nyo maigi ha. Okay, tama. So alam natin kung saan sila nagkamali.
tamang timing ng cam gear, ng crankshaft, nagkamali naman sa camshaft. So ngayon, ang gagawin natin ngayon mga kayabe, iikutin natin to ngayon ng isang revolution, no? 1 cycle, then balik sa 0 degrees. So abangan nyo ngayon at ibabalik ka sa 0 degrees bago natin i-install. Pagkabalik ng 0 degrees ng after 1 revolution, babalik natin sa 0 degrees ang pulley timing or yung crankshaft timing. Then install natin to ng nasa tamang position ang camshaft. So stay tuned pa rin mga kayabe para maabangan nyo hanggang sa pag-andar na ito. A few moments later. So ayan mga kayabe, naiikot na natin ng isang revolution yung crankshaft o yung pulley. Naibalik na natin sa 0 degrees or TDC. So ayan, in-install na natin yung camshaft into TDC position. So ayan, kanina di natin makita yung timing mark nya, no, na nandoon sa edge ng cylinder head. So ayan, makikita nyo na yan ngayon dahil kanina nakalubog po siya. Yan. So naka-level na siya ngayon. So ngayon, ayan mga kayabe, no, bali na buo na natin siya. So nakabit na natin yung rocker arm, na-set na natin sa timing. So dito nagkakatalo-talo yung sinabi ko, no, naka 0 degrees tayo, top dead center, naka top dead center ang ating naka TDC ang ating camshaft, pero bakit hindi pa rin umaandar? So may diskarte po para masigurado nyo na tama ba talaga yung pagka TDC nyo. So ganito po yung gagawin, naka 0 degrees sa pulley, tas naka 0 degrees dito sa naka timing na yung cam gear natin or yung camshaft natin. Gagawin natin, ikutin po natin ng 9 na beses ang ating pulley. So 9 revolution, kasi 9 revolution, dun po babalik ng 1 ang ating or top dead center ang ating cylinder number 1. So kapag napag TDC ng ating cylinder number 1 after iikot ng na-rotate natin na revolution natin ng 9 na beses ang pulley, balik to 0 degrees yung ating pulley. So i-check po natin tong ating cam gear, no? Dapat ang cam gear, kung ano yung set natin dun sa una nating pag-set na TDC, dapat yung cam gear timing niya ando dun pa rin sa tamang level ng edge ng cylinder head. So ngayon, kung wala po yun dun, magduda na po kayo mga kayabe. Wala po sa timing ang ating cam gear, kaya hindi po siya babasahin ng tama ng ating camshaft sensor. So ngayon, kung pulse read ang basa ng ating cam sensor, pulse din po ang ibibigay ng ECU sa actuator natin, which is the solenoid, no? Magiging pulse po ang ibibigay niyang voltage dito sa ating actuator solenoid. Yun po yun mga kayabe. So yan po yung instances na hindi po umaandar ang ating mga electronic na mga makina after overhauling. So ngayon, ito na kompleto na, nakita nyo. So papaandar rin natin na naka-open yan. A few moments later. So ayun na nga mga kayabe, suddenly hindi po natin napandar yung Corvette L1, no, na trouble natin. Ano nga bang naging dahilan? So ito, isa to sa post natin dun sa FB, no, kung bakit di siya umandar. So kung nakita nyo sa unang video natin, retime natin, nagkamali ng timing sa camshaft, no, kaya isa rin yun na dahilan kung bakit hindi siya umandar. So meron pa palang napakahalaga na problema kung bakit di siya umandar mga kayabe. So ikukwento ko sa inyo para meron din po kayong idea. Baka paulit-ulitin natin gawin yung mga timing na tinuro ko sa inyo, ganun pa rin naman po yung kakalabasan, ay pa rin umandar. Maging itong scenario ko na experience ko, baka tumalab sa inyo. So ganito po yung kwento. So dati, niscan nila. Lumalabas po kasi dati yung yung camshaft position sensor. Laging yun po yung yung DTC niya, no. Kapag in-erase po nila, then after erase, medyo hard start pag umandar. Pero umaandar. So ngayon, pag in-erase po nila yung DTC na yun, umaandar nga, pero medyo matagal. So ngayon, andar na siya, di ba? Ang problema nga po, pag pinatay at pinastart na naman nila, ayun na naman. So erase na naman si DTC. So ayun, under naman po. So laging ganun yung nangyari. So ayun nga, syempre dahil hard start, alam natin pag mga hard start kapag mga electronics,
medyo may failure po yan sa injector. So yun, lininis nga nila kung na ano nyo dun sa una nating video, no? Lininis po nila. So yun, pag-angat nila sa mga injectors, sumama yung mga nozzle tube. Inano nila sa may-ari na ganun nangyari, kailangan iangat yung makina para ma-install na maayos ang ating nozzle tube. So ayun, nakompleto na nila, nakabit na si nozzle tube, okay na. So yun, nakita nyo naman, inayos natin yung timing, medyo na late yung timing, baka kaya hindi dumandar. So nagkamali pa rin tayo, syempre troubleshooting yan. So trial and error yan. So ganito po yung nangyari, in-scan ulit. So ito na yung update, no? In-update nila ako, in-scan ulit, lumabas po si cam sensor, DTC nya, si camshaft sensor, lumabas na po rin si crankshaft position sensor. So lumabas na yung dalawa na yun. So ngayon, ginawa po nung kaibigan natin, inorderan po ng surplus na camshaft sensor at saka crankshaft position sensor. Bali dalawa po, pinalitan po yun, yung camshaft at saka yung ating crankshaft position sensor. So ngayon, binilitaan po nila ako, retime naman na natin yung timing nun. So yung dalawang sensor lang po yung naging problema kaya hindi umandar. So ayun, umandar at okay na po yung unit at na-pull out na. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung bakit naging ganun, no? So tama naman po, tama yung diagnosis doon sa scanner na yan. So bakit po hindi umandar? Una, sa camshaft. So dati ang sinesense ng camshaft, fault reading siya kasi nga hindi naka-timing ang ating camshaft sensor, ating camshaft rather. Hindi siya nakapagbato ng tamang reading na voltahe papunta sa ating ECU. So ngayon, magkaugnay po yung dalawa, yung camshaft sensor at saka ating crankshaft sensor. So pangalawa, nasira na po ang ating crankshaft position sensor. So yun, pinalitan, okay. So bakit ngayon magkapareho tong dalawang to? Correlated po yung dalawang yan. Alam niyo po kung bakit. Ang camshaft, rini-reading niya ang TDC ng ating cylinder number 1. Ganon din naman po si crankshaft. Rini-reading niya po ang ating crankshaft position or TDC cylinder number 1, no? So kung hindi po magkaugnay yung dalawang yan, magkasalubong po sila ng nababasa, matik po, ang bibigay nito ni camshaft sa ECU is tama, ito si crankshaft is mali. So nang mangyayari, expect natin hindi po talaga andar. So dapat talaga yung dalawang yan isa nababasa. Kung TDC number 1 yung ating cam sensor, dapat TDC number 1 din ang nababasa ng ating crankshaft position sensor. So dapat talaga magkaugnay yung dalawang yan. So pasensya na kayo, madumi ang ating kamay, no? Alam niyo na, mekaniko, ganun po talaga. So yun, kaya hindi siya umandar, hindi na nagbabato ng tama si camshaft sensor, hindi na rin nagbabato ng tamang voltahe si crankshaft position natin. So yun yung dahilan kung bakit di po umandar ang ating unit. So sana mayroong nakapulutan kahit konti lang sa ating vlog na to, no? So pwede natin i-consider lahat kapag lalo pag hindi umaandar. Maraming posibilidad na kung bakit di umaandar ang ating mga common rail system na mga makina, no? So isa yun o mga factors yun na pwede natin consider kapag hindi umandar po ang ating mga sasakyan o ating mga trucks na makina, lalo sa mga after overhaul na. So yun lamang po, at sana may nakapulutan kayong aral sa ating vlog na to. At kung mahilig kayo sa mga gantong content, huwag nyo po kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So babayin nyo ako sa mga darating ko pa mga vlog. So hanggang sa muli mga kayabe, adios!